Hello po, good afternoon. So yun, gumagawa na ako ng bigas. Nahugasan ko na to ha. Itong bigas, napilihan ko na siya ng bato and then nahugasan ko na din. So ang gagawin natin, ibibilad natin para mag-dry siya and then, para matuyo siya. And then pagkatapos yung matuyo, yan na natin, ipapagiling na natin para gawin natin yung buko kay RG. And then, pag matimpla tayo ng gatas, haluan natin ito para makatipid tayo sa gatas, guys. Inugasan ko ito ng 5 beses, ha. Sinur ko talaga na hindi na maano yung tubig niya. Tulog si RG. Ganyan siya karami, ah. Pero hindi naman to as in marami. Takot akong magpagiling ng marami, baka masira pa. Kasi pag winter dito, may kainin ng yung mananap na ganit ng gagmay. Yung insektong maliliit baka kainin. Harina nga masisira nga dito Kapag matagal siya masyado naka-stock, masira siya. So bilad ko muna to sa labas, ha. So, okay na, nabilad ko na. Akala ko nagising na si Arjo, umiyak kasi. Nagdidi siya, and then natulog ulit. Tinanggal ko yung kwintas ko kasi ayan, tinan na sugat-sugat. Ano kasi siya parang tao dito Makita yung parang pendant niya kapag pagka pinapawisan tayo. So, tinanggal ko kasi ang kate. Dito ko pinatulog si Arjo sa living room. Para makita ko siya kaagad ba. So, mamaya ulit, guys. So, ayan, punta tayo sa school ni Arin, guys. Ako yung naghatid. Yung binan ko yung gusto maghatid, pero sabi ko ako yung maghatid kasi gusto ko malaman kung sino yung nangungurot kay Arin at saka nangangagat. Kasi nung Bernice, nung pag-uwi ni Arin, may kurot na siya sa bandang mata and din sa ilong. So, tinignan ko mabuti. Maliit naman yung bakas ng kuko niya. So, Bernice na kasi yun, pagkasabado wala ng klase. Tapos kahapon, yung binan ko, yung sinabihan ko yung binan ko na na pagkisabi dun sa teacher, yung gano'n na bakit sino nangungurot kay Arin. So ewan ko kung sinabihan ba niya o hindi ko alam. No? So kahapon, tanghali ako yung nagsundo kay Arin. Hanggang dito lang ako nagsundo na yun sa may ilog ba. Tapos si Arin papunta na dito kasama nung pinsan ng asawa ko. So ngayon, pag uwi namin kahapon, habang naglalakad kami dito, kwento sa akin ni Arin na kinagat daw siya. Kinagat daw siya, tapos tinanong ko naman siya kung saan siya kinagat, sa likod. So hindi ko muna siya tinignan. Pag uwi namin sa bahay, binilisan ko yung buksan yung tinanggal yung dress niya, yung damit niya ba. Dress ba? Hindi man ata yung dress. Ewan ko, basta yung damit niya yan. Tinanggal ko kaagad. Nakita ko talaga sa likod niya may kagat. May nangitim pa nga so ngayon sabihan ko siya yung maghatid ngayon. Sabi ko hindi ako yung maghatid. Gusto ko makausap mismo yung teacher. Gusto ko malaman yung bata kung sino man yung nangangagat sa kanya. Kasi nung Bernice, kinurot siya. Tapos ngayon kagat na naman. Subukas ano naman mangyari, sabihan ko. So, tingnan natin kung anong reaction ng teacher or anong sabi ng teacher.
Tapos tinanong ko si Aring kahapon na nagkwento nga siya sa akin. Alam mo naman kasi yung mga bata guys, hindi naman kasi talaga yung nagsisinungaling. Kaya tinignan ko siya kung ano yung may kagat ba talaga o wala. So nakita ko nga may bakas ng ng kagat. So tinanong ko siya na umiyak ka ba? Oo, umiyak ako. Tapos ano sabi ng teacher mo? Sabi niya sa akin, papaluin daw yung mamaya yung nangagat sa akin. Sabi niya ganun. Ang linis na ng kapaligiran. Oh. Pataktor na din pala dito. Oh. Ayan. Yung bahay natin kita na yan. Oh. Ang ganda. Ang ganda kapag ganito maliwalas ba. Si Ayman kaninang umaga, pagising ko, inano ko siya, parang hinawakan ko siya. Medyo mainit si Ayman. Kulibuyag kalinaw sa sapa. Ay, tignan niyo ba naman siya, nanguha na naman siya ng bulaklak. Ha? Ah, okay. Ano yun? Tawag dito bulaklak ng ng kalabasa or upong or patula ata. Kahapon naman sa akin nagbigay siya ng ganyan pag uwi niya. Tapos ngayon nakita niya, bigay niya daw sa teacher niya. Uy, dito. Sweet naman kasi si Aren, sweet na madaldal. Ha? Kina? Ah, okay. Tapos basta tawag kung sa Bisaya pamalingaw jud ka kung si Aren imong kauban kay kuan jud siya tabian ba. Ano kaya meron dito? Ayan, uwi na ako. Pauwi na ako, tapos yung binan ko andoon din na. Tinanong niya ako parang, na-curious siguro yung binan ko kasi matagal akong nakabalik. Siya kasi yung humawa kay RJ, tapos dahil matagal akong umuwi, hindi naman matagal yung asin lang. Mga ilang minuto lang din ako. So, nagtanong ako doon. Tinanong ako ng binan kung kinausap ko ba daw yung teacher. Ay oo, syempre kinausap ko. So, tinanong niya naman ako, ano daw yung language na ginamit ko? Nepali ba daw, English? Nag-English ka ba? Sabi niya sa akin. Bakit ako mag-English kung alam ko naman magsalita ng Nepali? Yung ganun ba? Kung alam ko naman magsalita ng Nepali, hindi ko na kailangang mag-English like ganun ba? Pero kung hindi naman naintindihan ng teacher, kailangan ko talagang mag-English. Ako naman kasi, alam niyo yung tawag dito hindi ako marunong masyadong mag-English. Pero once na nasa harap ko na yung tao, yung kakausapin ko, talagang mapapa-English ako, yung ganun ba? So, hindi nga lang perfect minsan. Pero bahala na si Batman. Basta ako nagalit, parang hindi naman na yung nagalit ba? Parang sinabihan ko lang na, hindi pwede itong ganito na, nung kailan lang yun, nung Friday pag uwi niya may may kurot. Tapos kahapon naman pag uwi niya may kagat. Tapos ngayon pag uwi niya mamaya na naman meron, sabi ko sa teacher. So hindi pa pwede, so pinaturo ko kay Aren, sino nangungurot sa'yo, sino nag-aano sa'yo. So hindi pa dumating yung bata. Kung sino yung nangagat sa kanya at nangurot. So sabi naman sa akin ng teacher, huwag kang mag-aalala, titignan ko mamaya at tapos sasabihan ko yung bata mamaya kung sino man yung nangagat sa kanya. Papaturo ko kay Aren, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, please lang ma'am, tignan mo si Aren, yung ganun, at saka makulit daw kasi talaga itong mga batang to. Siyempre, oo, makulit naman talaga yung mga bata. Sabi ko naman sa kanya, pag makulit naman talaga, mga bata rin naman kasi yan talagang makukulit. Pero wala lang sarang maabot na yung mga ngagat, yung mangungurot, yung ganun ba? Siguro madaman yung kagat, umitim talaga kahapon, pula na maitim. Ngayon ngayon medyo okay na siya, hindi na siya mapula, itim na lang.
Tinuro ko talaga sa teacher at saka yung sa tagalinis doon si nanay. Tinuro ko na yan, kinagat siya, pinatingin ko yung sa likod ni Arin, kinagat siya yung ganito. So nagulat yung teacher. So it means nagulat siya, hindi niya pala alam kahapon na kinagat siya. Pero sabi sa akin ni Arin na yun nga, sinabihan daw siya ni teacher na pagagalitan daw yung ganun. Kasi di niya alam na kinagat pala, parang nagulat din siya na may kagat pala si Arin. Yung lugar natin. Tignan niyo yung bundok doon, oh. Nag-aso-aso pa in town, oh. Ganda. Ang ingay ng mga bus. Ganito dito sa amin sa village, makikirinig mo talaga yung mga bus na ganyan. Kasi ang style nila kasi dito habang papalapit na sila sa mga bus, kunwari pagpapunta sila sa palengke, talagang panay sila para yung tunog ng bus nila kasi pag may pupunta ng city or pupunta ng market, malalaman nila na parating na yung bus. Kanina umaga ulan. Pwede na lang huminto. At ako'y pupunta sa pag-process yung kay Arin. Kasi yung kay RJ okay na. Pero hindi yung okay, papunta pa ako sa market, sa pangalawang market namin. Para mag-open daw ng check. Kasi kailangan daw yung gawin yung check. Kada pag magkuha ka ng 4 piece, papakita mo lang yung check eh. Yung ganun parang check siya eh. Tapos, pipirmahan na nila. Yung ganun, basta sila na bahala. Tapos bibigay na nila yung pera. Tapos yun na yun. Parang yun na yung basihan nila na nakakabigay sila. Nakabigay na sila. Kung alang beses na sila nakabigay. Yung ganun ba? So yung kay RJ naman, check na lang yung gagawin. Yung kay Ari naman, kailangan pa namin bumalik doon. Kasi, medyo yung kay Ari, medyo kuti. Kasi nga ililipat pa sa pangalan ko. Pero may iba rin naman na wala na yung asawa, mga sa akin, yung mga ganun ba, like, hindi lang naman, halos lahat kasi dito ng mga tao nag-abroad na guys. Kaya makikita mo sa bahay-bahay dito, puro na matatanda at mga nagbibinata pa. Kahapon, may nakita ang babae na dito naglakad, upo kasi ako doon kina auntie, nagchika-chika lang kami saglit ba. May dumaan na babae, tinanong kami na, may tao ba daw dito na gustong mag-abroad? So, wala. Doon may nakatingin sa akin si Chulubwa. Ito naman kasi si uncle, hindi siya pwede maka-abroad. Parang may ano din siya, may sakit ba. Kaya hindi siya pwede maka-abroad kasi kung pwede lang, mag-abroad talaga to si uncle, oy. So, dito na lang guys, oy. Mamaya po ulit. Maraming salamat. Bye-bye. And please don't skip the ads po. Please, 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 please. Thank you so much po. Bye-bye.